For today's video, ang ating pag-usapan ay tungkol sa self-defense. Let's play! Magandang araw po, ang pag-uusapan natin, ngayon ay tungkol sa self-defense. Walang kasong, kriminal sa complete self-defense, kapag kompleto ang mga sumusunod. Una, kailangan ay mayroon, unlawful aggression, ito po ay, pag-atake o paglusob laban sa taong, nagtatanggol sa kanyang, sarili sa tiyak na kapahamakan. Ikalawa po ay, reasonable force or means, employed, to repel, the attack. Ang puwersa na gagamitin laban sa umaatake ay makatarungan, katamtaman at hindi labis, ito ay, tama lang na ikakaparalisa, ng kalaban. Ikatatlo po, lack of sufficient provocation, on the part of the person defending himself, ang inatake o ang taong nagtatanggol sa kanyang sarili ay hindi, siya ang nag-umpisa, ng gulo. Ito ay ayon sa Article 11, Justifying Circumstances of the Revised Penal Code. Halimbawa ng self-defense. Mall incident, gwardiya sa mall nakahuli ng alleged scammer. Tumakas ang scammer, at binaril ng gwardiya sa likod. Ang paggamit ng baril ay hindi sapat na dahilan sa ganitong sitwasyon. Una po, patakas na ang alleged scammer, therefore walang unlawful aggression. Ikalawa, ang pagbaril sa likod ng taong patakas na, as a general rule, ay hindi naaayon sa batas, ito ay treachery, at ikatlo po, kahit pa ang kalaban na, pagtakas na ang, siyang unang nag-provoke, para baralin siya ni guard, ay hindi pa rin ito, naaayon sa batas, dahil wala naman pong malinaw na banta sa buhay ng gwardya. Just in case, tumakas ang alleged scammer, ang unang action ng guard, supposed to be, ay tumawag ng backup, o ay alarma sa kasamahan, lagi natin tandaan ang ating baril ay, last resort, lamang. Matao, po ang mall o maraming tao, alalahanin mo palagi ang gun safety, know your target and what is behind or around it. Kapag, ginawa mo na ang lahat ngunit di mo pa rin nahuli ang suspect madali mo, yan ay justify sa superior mo, ngunit kapag nakabaril ka, ng tao na nakatalikod mahirap mo yan, komplikado at mahabang kwento na po yan, because that is considered as unjustifiable situation, pwedeng mabaliktad at makakasuhan ka pa, in worst situation. Kapag kulang po ang elemento ng self-defense, ito po ay maituturing na, mitigating circumstances, o pababaan lamang ang, parusa pag ikaw po ay nahatulan by final judgment ng korte. Ang post po, na ito ay based lamang po sa aking nagpag-aralan during my criminology day. Kung ikaw po ay bago pa lamang sa ating page, huwag kalimutang mag-follow, like and share, para updated ka po sa mga bagong video. Ito po, ang inyong kaibigan, Force Multiplier, thank you for watching. Thank you for watching our video.